Hinamak na manugang. Kabanata 62. Habang nag-uusap sila ay pumasok na sina Alex Dixon at Albert Lewis sa mansyon. Si Albert Lewis ay labis na nasasabik. Ito ang unang pagkakataon na nakarating siya sa ganoong high-end na lugar. Nagpalinggo-linggo siya sa paligid, ngunit natatakot pa rin siya at hindi niya mabitawan ang kanyang mga kamay at paa. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang hamarang sa kanyang daraanan at sumigaw. Lewis, bakit ka nandito? Tumangala si Albert Lewis at natigilan ng ilang segundo. Bigla naman siyang tumawa ng mayabang. Kuya Zhang, gaano kahiwaga ang sinabi mo tungkol sa lugar na ito? Akala ko mahihirapan akong pumasok. Mukhang madali lang. Ang taong humaharang sa daan ay isang payat na matandang nasa edad 50. Siya ang matandang Zhang na nagbunyi ng imbitasyon noong araw na iyon at nagpagalit kay Albert Lewis na nag-aapoy sa galit. Ilang beses na rin siyang nakita ni Alex Dixon at alam niyang kadalasan silang dalawa ay naglalaro ng chess. Ang kanilang mga kasanayan sa chess ay pare-parehong masama, ngunit si Old Zhang ay may isang anak na lalaki na nagnenegosyo. Kaya naman, mayaman ang kanyang pamilya, at madalas siyang magpakitang gilas sa harap ni Albert Lewis. Nagalit ito kay Albert Lewis kaya paulit-ulit siyang umuwi para magtampo. Mukhang nagulat si matandang Zhang. Tiningnan niya si Albert Lewis mula ulo hanggang paa at tinawanan ito. Lewis, nakita mo ba akong pumunta sa auction, kaya ka pumunta dito para makisali sa saya? Sorry talaga, hindi lahat ng tao pwedeng pumasok sa auction. Hindi ordinaryo ang identity ko. You can only stay outside and feel wronged. Kapag nakabili ako ng magagandang bagay, ilalabas ko ito para masiyahan ka. Kung ito ay anumang oras, si Albert Lewis ay labis na magagalit gaya ng dati. Ngunit ngayon, nagkusa siyang maglakad pasulong at tinapik ang balikat ni matandang Zhang habang tumatawa. Walang anuman ang auction na ito. Hindi ako mahihirapan pumasok sa gusto ko. Kung gusto mong pumasok, kailangan mo ng invitation letter. Hindi qualified ang Lewis family mo. Hindi ako qualified. Umuso si Albert Lewis. Kinuha niya ang isang piraso ng gintong papel mula sa kanyang bulsa at iwinagayway ito sa harap ni Old Zhang. Tingnan mo ito. Ano ito? Bakit meron ka rin? Saan mo nakuha? Ang matandang Zhang ay ganap na natigilan. Matagal niyang tinitigan ang invitation letter sa kamay ni Albert Lewis nang hindi kumukurap. Nakuha ito ng aking manugang para sa akin. Si Albert Lewis ay palaging inaapi. Ngayon, sinamantala niya ang pagkakataon at agad na nagpakitang gilas. Isang beses ko lang nabanggit. Hindi ko man lang naisip. Pero ang aking manugang ay parang anak ko na, nakuha niya ang dalawa sa isang go. Sumama siya sa akin. Paano iyon posible? Ang liham ng imbitasyon mula sa Treasure Pavilion ay ipinapadala lamang sa mga taong may fixed asset, at maaari lamang silang magpadala ng isang liham ng imbitasyon sa lahat. Imposibleng makakuha ng dalawang imbitasyon ang iyong manugang. Old Zhang hindi naniniwala ito sa lahat. Parang hindi niya alam ang kakayahan ni Alex Dixon. Isa lang siyang matrilocal na manugang na binubuhay sa isang babae. Buong pagmamalaking sabi ni Albert Lewis, sa kakayahan ng anak mo, isa lang ang makukuha niya, pero may kakayahan ang manugang ko na makakuha ng dalawa. Pagkatapos ay tinawag niya si Alex Dixon, son-in-law, ipakita mo kay Tio Zhang. Tumayo si Alex Dixon sa gilid. Nang makita niyang nagpapakitang gilas ang dalawang matandang ito, wala siyang gustong sabihin. Gayunpaman, dahil sinabi ito ng biyenan, kailangan niyang kunin ang liham ng paanyaya at iwagayway ito sa harap ni Old Zhang. Ito, pinunasan ng matandang Zhang ang kanyang mga mata. Galit at galit siya. Ang kanyang anak ay naglagay ng maraming pagsisikap upang makakuha lamang ng isang liham ng imbitasyon. Hindi lamang ito nakuha ni Albert Lewis, ngunit nakakuha din siya ng dalawa ng sabay-sabay. Ang kanyang pakiramdam ng pagiging superior ay biglang nawala, at nakaramdam siya ng labis na pagkabigo sa kanyang puso. Mayabang na sabi ni Albert Lewis, magaling ang anak mo, at mas may kakayahan pa ang manugang ko. Napakadali para sa kanya na makakuha ng ilang liham ng imbitasyon. Kung sinabi mo sa akin ng mas maaga, edi sana pinakuha ko ng extra ang aking manugang para mabigyan ka. Hindi mo sana kailangang pumunta dito mag-isa.
Sinadya niyang magpakitang gilas, na ikinagalit ni Old Zhang na puno ng galit ang tiyan niya. Gayunpaman, wala siyang mahanap na salita para pabulaanan. Si Albert Liwa ay may 2 invitation card sa kanyang mga kamay, at isa lang ang mayroon siya. Tinulak siya pababa ni Albert Lewis. Tara na. Naglabas ng galit si Albert Lewis at nanguna sa paglalakad patungo sa main door ng pavilion. Awkward na tumango si Alex Dixon kay Old Zhang at mabilis na sumunod sa kanya. Galit na galit ako. Ang galing mo. Ikinuyom ng matandang Zhang ang kanyang mga kamao sa galit at sinundan siya ng malalaking hakbang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang naglalakad siya papunta sa pinto, hinarang siya ng 2 doorman. Sorry, hindi ka makakapasok. Natigilan ang matandang Zhang at galit na inilabas ang liham ng paanyaya. Napakabait ng doorman at ngumiti. Sir, ito po ay liham ng imbitasyon mula sa isang ordinaryong bisita. Mangyaring kunin ang channel doon. Puno ng galit ang matandang Zhang. Itinuro niya sina Albert Lewis at matandang Zhang sa harap niya at sinabing, kung gayon bakit sila makapasok. Nanatiling nakangiti ang may pinto, ngunit may bakas ng paghamak sa kanyang mga mata. VIP letter yung invitation na hawak nila. Ito yung VIP passageway. Siyempre pwede silang pumasok. Ano? Ang matandang Zhang ay natigilan ng ilang segundo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tinitigan ang likod ni Albert Lewis. Lalo siyang nagalit. Narinig ni Albert Liwa ang tunog sa kanyang likuran. Tumingon siya at nakita niyang naging berde ang mukha ni Old Zhang. Tuwang-tuwa siya sa kanyang puso. Sinadya niyang sumigaw, Kuya Zhang, pasok na tayo. Pwede kang pumila sa ordinaryong daanan ng bisita. Pagkasabi niya nun, kusa siyang napabuntong hininga ng malakas. Kuya Zhang, kung sinabi mo kanina na ordinaryo lang ang invitation letter na nasa kamay mo. I will ask my son-in-law to get another VIP invitation letter for you. You don't need to waste time. Sanay akong pumila. Anong kinalaman mo dito? Galit na galit ang matandang Zhang na puno ng apoy ang kanyang ulo. Galit siyang naglakad patungo sa daanan sa gilid. Natawa si Albert Lewis nang makita niya si Old Zhang na nanginginig sa galit. Sa wakas ay nakaramdam siya ng pagmamalaki sa kanyang sarili ngayon. Siya ay puno ng galit sa lahat ng oras. Ngayon, lahat ng ito ay naibulalas niya sa isang hininga. Tinapik niya ng malakas ang balikat ni Alex Dixon at pinuri, good son-in-law. Napatawa na lang si Alex Dixon nang makitang nag-aaway ang 2 matanda. Sabi niya, Tay, pasok na tayo. Magsisimula na. Pagpasok pa lang nilang 2 sa bulwagan, may ilang tao pang dumaan sa VIP passageway. Inabot ni Ming Nooran ang invitation letter sa doorman at tumangala sa direksyon kung saan nawala si Alex Dixon. Nagtataka niyang sinabi, parang nakita ko si Alex Dixon. Ngayon lang, malabo niyang nakita ang isang pamilyar na figure. Parang si Alex Dixon. Hindi kaya pumasok siya. Tumangala si Mark Liwa at ngumiti. Nooran, mali siguro ang nakita mo. Sa pagkakakilanlan ni Alex Dixon, hindi siya makakapasok. Kahit makuha niya ang invitation letter, hindi siya lalabas sa VIP passageway. Pagkatapos sabihin niyon, lumingon siya sa isang katabi niya at nakangiting sinabi, si Alex Dixon ay tiyak na hindi kwalipikadong kunin ang liham ng imbitasyon. Salamat sa tulong ni Kuya Kai kaya nakuha namin ito sa pagkakataong ito. Nakatayo sa tabi niya ang isang matangkad at payat na binata. Nang marinig niya ito, ngumiti siya at sinabing, from now on, we are a family. You don't have to thank me. Nagpapasalamat ding tumango si Ming Nooran sa binatang ito. Si Wang Kai ay isang disipulo ng pamilya Wang. Sa mga tuntunin ng seniority, siya ay pinsan ni Wang Yifeng. Ang kanyang katayuan sa pamilyang Wang ay mas mataas pa kaysa kay Wang Yifeng. Ang Lewis family ay walang mga kwalipikasyon para makatanggap ng imbitasyon, at si Mark Lewis ay nagkaroon ng masamang oras kay Wang Yifeng noong nakaraang pagkakataon. Kaya, natagpuan niya ang kanyang pinsan, si Wang Kai, at humingi ng tulong sa kanya. Ang ama ni Wang Kai ay nagkataong nakipagnegosyo sa chairman ng Treasure Pavilion, kaya ginamit niya ang kanyang mga personal na koneksyon para tulungan silang makuha ang imbitasyon. Tuwang-tuwa rin si Ming Nooran. Ito rin ay nagpakita na ang Lewis family ay talagang may mataas na posisyon sa Jinling City.
Ang kanilang mga koneksyon ay napakalawak din, at ang kanilang potensyal ay walang limitasyon sa hinaharap. Ang pamilya Meng ay tama tungkol sa pamumuhunan sa Lewis family. Halika, pasok na tayo, magalang na bati ni Mark Lewis sa kanilang dalawa. Dahil sa imbitasyon ni Meng Nooran, si Wang Yifeng ay napaka-perfunctory sa kanya. Sa kabutihang palad, sinubukan niya ang kanyang makakaya na pasayahin si Wang Kai, kaya napanatili pa rin niya ang magandang relasyon sa pamilya Wang. Ang iilan sa kanila ay naglakad papunta sa daanan. Habang umiikot sila sa isang liko, napasimangot si Mark Lewis, at ang pagkabigla ay bumalatay sa kanyang mukha. Alex Dixon talaga ang kaharap. At nandoon din si Albert Lewis. Natigilan din si Ming Nooran at napasigaw, pumasok talaga sila. Puno ng pagdududa ang tono niya. Abangan ang susunod na kabanata.